Kabanata 1431. Napagtanto lang ito ni Andrew pagkatapos niyang ipaalala. Natuklasan niyang niloko siya. Ang ikinainis pa ni Andrew ay noong una ay gusto niyang tipunin ang mga virus ng bata gamit ang mother virus. Ngunit, hindi tumugma ang ratio. Nagdulot ito ng pagkalat ng ina virus sa halip na tipunin ang mga virus ng bata. Nangangahulugan din iyon na ang orihinal na sakit ay hindi gumaling at isang bagong sakit ay idinagdag. Nais niyang labanan ang impeksyon sa isa pang impeksyon, gayunpaman, ang naunang impeksyon ay naging mas malala. May kasabihan para dito. Nagdagdag ito ng insulto sa pinsala ng isang pamilya na hindi pa mayaman. Kapag ang dalawang uri ng mga virus ay nagsalubong, maraming mga bagong virus ang ginawa. Sa loob ng ilang panahon, ang sistema ng Awesome TV ay naging natural na lugar ng pag-aanak ng mga virus ng computer at maraming bagong virus sa computer ang patuloy na dumarami. Gustuhin man nilang lutisin ang problema, wala silang magagawa. Kahit na ang Diyos ay hindi ito maaayos kung siya ay dumating, lalo na si Andrew. Tulala pa ring tanong ni Seren, Andrew, kumusta na? Kaya mo bang ayusin? Ayusin ito. Namutla ang kutis ni Andrew. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang tanong. Matagal nang magkasundo sina Dominic at Andrew, ngunit hindi pa niya nakita si Andrew na nabigo ng ganito kalubha. Hindi niya napigil ang sabihin, Andrew, sabihin mo lang kung ano ang gusto mong sabihin. Hindi mo kailangang mautal. Maaari lamang naming planuhin ang aming susunod na hakbang pagkatapos naming maunawaan ang sitwasyon. Mamantong hininga si Andrew at sinabi na lang, ang sistema ay ganap na nasira. Hindi ko ito maaayos. Kailangan mong gumastos ng kaunting pera para maitayo itong muli. Muling itayo ito. Halos mawala ng malay si Seren. Alam mo ba kung gaano karaming pera ang kinakailangan upang muling itayo ang sistema ng isang kumpanya? Malamang na malugi ang Awesome TV. Wala ring magawa si Andrew sa problemang iyon. Napakainit ng panahon, ngunit naramdaman ni Seren ang malamig na panginginig na dumaloy sa kanyang gulugad sa sandaling iyon na para bang nahulog siya sa isang ice house. Nakatitig lang siya kay Dominic. Ginoong Gomez, mangyaring tulungan ako at ang Galing TV. Kakampi tayo. Kung bumagsak ang Awesome TV, hindi naman ito mapapakinabangan ng pamilya Gomez, di ba? Parang tama ang sinabi niya, pero anong klaseng tao si Dom and Mike? Siya ay isang taong tatakas kapag siya ay may problema. Paano siya posibleng gumastos ng malaking pera para matulungan ang Awesome TV na malutas ang problema nito? Kaya naman, iniwasan niya ang problema at sinabing, mag-iisip ako ng solusyon para dito. Sige, may aasikasuhin pa ako sa kumpanya ko. Andrew, samahan mo ako. Oo. Walang pakialam kay Seren na nagmamakaawa sa kanya, tumalikod si Dominic at umalis. Hindi na siya nagtagal. Patuloy lang sa pag-iyak si Seren sa maintenance center. Laging sinasabi ng mga tao na kapag gusto mong i-frame ang iba, kailangan mong maging handa para sa pagbabayad mula sa isang taong may masamang intensyon. Walang libreng tanghalian sa mundo. Paano mo hindi hahayaang i-bully ka ng iba kung maaari mo silang i-bully? Agad na napaupo si Seren sa lupa at sumigaw ng malakas. Ang kanyang mga tauhan ay hindi nang ahas na sumulong. Labis itong pinagsisihan ni Seren. Kung binili niya ang voice factor sa simula, magiging maayos ba ang lahat? Ayos na sana ngayon. Nagkamali siya ng hakbang at bumagsak siya ngayon. Kung hindi siya nanindigan laban kay Loveflix, baka nalampasan pa siya ng mga ito, ngunit hindi siya nauwi sa gulo tulad ng sa kasalukuyan. Tinira niya ang Awesome TV. Nagkamali siya sa pagtitiwala kay Dominic. Naisip niya na magkakaroon siya ng magandang buhay kapag umasa siya sa matatag na pamilya Gomez. Pero nang may nangyari, mas mabilis na tumakas si Dominic kaysa sa iba. Siya ay hindi mapagkakatiwalaan. Ang pamilya Gomez ay lubos na hindi mapagkakatiwalaan. Iyak ng iyak si Seren sa maintenance center. Ang mga huling nanalo ngayong gabi ay sina Samantha, Thomas, at Loveflix. Isang malaking halaga ng trapiko sa web ang nabuo ng Loveflix sa mabilis na rate. Kabanata 1432. Sa isang iglap, umakyat ang Loveflix sa unang pwesto mula sa forever second place nito. Tumigil na rin ang mga ghostwriter na inupahan ni Seren. Ang lahat ng mga ulo ng balita sa balita ay sumakop ng malaking kwento ngayong gabi. Ang media ay higit na handa na makita ang isang sitwasyon kung saan ang dalawang kumpanya ay nag-away ng husto sa isa't isa. Sa pagbabalik, tumingin si Dominic kay Andrew at nagtanong, bakit ka natalo ngayong gabi? Sa iyong mga kakayahan, hindi mo ba nakaya ang isang maliit na bagay? Na-curious talaga siya.
All these years, hindi siya binaygo ni Andrew. Ano ang nangyari kay Andrew ngayong gabi? Nagkataon lang ba? Pagkakamali. Sinabi ni Andrew, ang kanilang kumpanya ay maaaring kumuha ng isang eksperto. Anong klaseng eksperto ito na kahit ikaw ay hindi makayanan? It's not that I can't handle it, I just didn't expect it. Masyado akong naging pabaya sa pagkakataong ito. Mr. Gomez, ginagarantiya ko na hindi na mauulit. Dahil nangyari na ang insidente, wala nang saysay na banggitin pa ito. Napabuntong hininga si Dominic. Tumingin siya sa bintana at sinabing, nakakahiya. Ito ay isang magandang pagkakataon upang talunin ang love flicks. Ang aming trapiko sa web ay na-export na ngayon, ang love flicks ay tumaas, at ang pamilya Martin, pati na rin si Thomas, ay tumaas. Ang entertainment industry ang pangunahing industriya ng pamilya Gomez. Inaasam ito ng pamilya Martin ngayon at nakakuha pa sila ng magagandang resulta. Hindi ito magandang senyales. Nanatiling tahimik ang dalawa. Malaki ang epekto sa kanila ng epekto mula ngayon. Samantala, ang kapaligiran ay ganap na naiiba sa love flicks. Natapos ang broadcast ng palabas sa 10:30 p.m. Agad na inilabas ang real-time na data at malinaw na nakalista ang lahat ng bilang ng mga komento, view, haba ng view, at average na oras ng view. Sa pagtingin sa data form sa projected screen, si Rosie, ang direktor ay labis na natuwa. Ito ay isang malaking ani. Talagang isang malaking ani. Sabi ni Rosie, Mrs. Martin, Ginoong Mayo, ang data para sa unang yugto ng voice factors ay mas mahusay kaysa naisip ko. Bagamat nagkaroon kami ng ilang problema sa simula, ang bilang ng mga view ay mataas. Dagdag pa ni Samantha, gusto kaming salakayin ng pamilya Gomez pero nauwi kami sa pag-atake sa kanila. Dahil sa pangyayaring ito, naging paksa pa kami ng usapan. Haha, talagang nawala sila. Tumango si Rosie. Speaking of which, kailangan ko talagang magpasalamat kay Mr. Aquarius. Kung wala lang siya, kami na ang mga talo. Tinanong niya si Thomas, Mr. Mayo, paano ako magpapasalamat kay Ginoong Aquarius? Mula sa kanyang matinding titig, parang naririnig siya ng mga tao na nagsasabing, gusto kong pasalamatan siya gamit ang aking katawan. Gayunpaman, kumaway lang si Thomas at sinabing, hindi mo kailangang magpasalamat sa kanya. Ito ay hindi isang mahirap na bagay para sa Aquarius. Sa halip, tiyak na nag-enjoy siya. Kung pipilitin mong pasalamatan siya, bigyan mo lang siya ng mas katulad na mahihirap na problema. Nagkatinginan sina Rosie at Samantha. Marahil iyon ang dahilan kung bakit napakahusay ng Aquarius. Sa oras na ito, pumasok ang sekretarya at sinabing, Miss Clark, hindi bababa sa 30 kumpanya ng advertising ang tumawag at nagpahayag na gusto nilang i-sponsor ang pamagat, teaser, at mga props ng ad para sa voice factors. Nakaramdam ng saya si Rosie. Mabilis lang silang tumawag. Mukhang sabik na sabik sila, which is a testament to the success of voice factors. Pagkatapos ay sinabi niya kina Thomas at Samantha. Thomas, Samantha, sa pagkakataong ito ay ibebenta ko ang mga karapatan sa patalastas sa napakataas na halaga upang tayong tatlo ay kumita ng malaking halaga ng pera ng masaya. Umiti si Samantha. Salamat, Miss Clark. Sinabi rin ni Thomas, ito ang unang tagumpay sa aming labanan. Oras na para kunin ang trepeo. Kabanata 1433. Sa hating gabi, bumalik si Thomas sa Sterling Technology. Inubad niya ang kanyang coat, umupo sa sopa, at kinusat ang kanyang mga mata. Bagamat wala siyang nagawa ngayon, ang mga problemang naranasan niya ay nakakaramdam pa rin siya ng pagod. Si Diana, ang sekretarya ay nagsilbi sa kanya ng isang tasa ng tsaa. Inilagay niya ito sa mesa at malumanay na sinabi, Mr. Mayo, uminom ka muna ng tsaa bago ka magpahinga. Salamat. Kinuha ni Thomas ang tasa at humigop. Sabi ni Diana, nakakabilib talaga ang nangyari ngayong gabi. Ito ay tulad ng isang bagay mula sa isang pelikula sa Hollywood. Ang mga problema ay paulit-ulit na dumating at ito ay napakalaki. Siguradong binomba sila ng maraming tawag mula sa mga advertiser, di ba? Tumango si Thomas. Kung walang mali, dapat mayroong hindi bababa sa $1 billion para sa mga dividendo ng mga advertisement. Napakalaking halaga. Nag-thumbs up si Diana. Stop. Sa ganoong kalaking pera, sa wakas ay makakapagpatatag na ang ating kumpanya. Hindi mo kailangang mag-alala na mapatay anumang oras. Oo, may isa pa akong magandang balita na sasabihin sa iyo.
2 piraso ng magandang balita sa parehong oras. Ano pang magandang balita ang maaaring magkaroon? Curious na tanong ni Thomas. Sabi ni Diana, hindi mo ba ibinigay ang selling rights para sa beauty cream kay Miss Georgia Diaz dati? Nagbenta siya ng beauty cream bilang bahagi ng V-Series kamakailan. Hulaan mo kung anong nangyari. Napasapol si Thomas sa kanyang noo. Beauty cream. Nang maingat niyang sinukli ang kanyang mga alaala, parang may ganoon. Pinangalanan ni Georgia ang ointment na pansamantala niyang ginawa bilang beauty cream at inilagay pa niya ito sa V-Series para ibenta. Nabanggit din niya na ang lahat ng perang kinita niya sa pagbebenta ng produkto ay ibibigay kay Thomas upang masakliyan ang kanyang kabutihan. Sabi niya, sa palagay ko ang pagbebenta ay dapat na ganoon-ganoon, tama ba? Sa opinyon ni Thomas, iyon ay isang bagay na pansamantala niyang ginawa. Paano ito makakapagbenta ng maayos? Hindi naman dapat naloko ng ganon kadali ang mga babae, di ba? Ngunit, ang kinalabasan ay ganap na naiiba. Patuloy na umiling si Diana at sinabi niya, sinabi ko na magandang balita ito. Paanong ang benta ay basta-basta? Kakatawag lang ni Miss Georgia at sinabing naubos ang unang 1,000 garapon ng ointment sa loob ng 1 oras. Paano ito naging sikat? Siyempre, pwede, sabi ni Diana. Noong ginamit mo ang pamahid para sa paggamot dati, hindi mabilang na mga batang babae ang nakakaalam tungkol dito. Nang opisyal nang nasa merkado ang pamahid, pumila sila para bilhin ito. Bukod, ang pamahid ay talagang kapaki-pakinabang. Ito ay mas mahusay kaysa sa nakaraang ointment sa V-Series. Bagamat hindi gaanong kumikita ang pamilya Diaz sa beauty cream, nasecure nila ang katanyagan ng kanilang V-Series, kaya mas naging accomplished sila ngayon. Medyo nagulat pa si Thomas sa kinalabasan. Sinabi ni Diana dahil sa mahusay na pagganap ng paunang pagbebenta, nagpa siya si Miss Diaz na dagdagan ang produksyon ng beauty cream at ibenta ito sa malaking sukat. At saka, sinabi rin niya na kailangan niyang pumirma ng supplementary agreement sa iyo para opisyal na bilhin ang authorization para sa beauty cream. Tumango si Thomas. Sure, naitakda na ba ang oras at lokasyon? Oo, pipirmahan mo ito sa Eternal Center ng 10 AM bukas na. Sige, nakuha ko. Pagkatapos magsalita ni Thomas, ininom niya ang lahat ng tsaa at diretsyong humiga sa sopa, natutulog ng hindi naghuhubad ng sapatos. Wala pang 3 minuto ay nakatulog siya. Tinitigan ni Diana ang natutulog na mukha ni Thomas at bumantong hininga. Gaw, bakit ang aga-aga nagpakasal ang magandang lalaki? Kung pwede lang, ayos lang sa akin ang pagiging mistress. Pero, I don't think he's willing to do that, right? O Diyos, bakit mo ako pinahintulutan na makilala ang napakahusay na tao ngunit hindi mo ako pinahintulutang makuha siya? Napakabisyo mo talaga. Lumapit si Diana para tulungan si Thomas na tanggalin ang kanyang sapatos bago siya nilagyan ng kumot at pinatay ang mga ilaw. Pagkatapos, tahimik siyang umalis. Sa hating gabi sa bilya ng pamilya Gomez, si Nicolas, ang pinuno ng pamilya Gomez, ay nakaupo sa isang upuan na malungkot nang hindi nagsasalita. Una nang nangako sa kanya si Dominic na tatalunan niya ang Loveflix ngayong gabi at ay import ang trapiko sa web sa Awesome TV. Pagkatapos, sila ang magiging number 1 na video app. Gagawin din ng pamilya Gomez ang pagkakataong kumita ng malaki. Ngunit anong nangyari? Bumalik sila na may kabiguan. Dapat malaman na ang industriya ng entertainment sa Entrail City ay parang puso ng pamilya Gomez, ngunit ang pamilya Martin ay nagkamot ng kanilang puso ng isang maliit na kutsilyo. Bagamat hindi ito nakamamatay na sugat, ramdam pa rin nila ang sakit. Higit sa lahat, nakaramdam ito ng insecure kay Nicolas. Ang mga bisita sa kanilang palabas ay hindi kasing sikat ng huli, at ang hacker na kinuha nila ay hindi rin kasing husay ng eksperto ng kabilang partido. Natalo sila sa lahat ng aspeto at hindi nakakuha ng kahit isang merit point. Habang iniisip ito ni Nicolas, mas lalo siyang nagalit. Inampes niya ng malakas ang mesa at galit na sumigaw, Dominic, anong ginawa mo? Mapait na ekspresyon ang ipinakita ni Dominic habang sinasabi niya, Lolo, sinubukan ko ang lahat at walang kamali-mali ang plano. Ngunit, hindi ko inaasahan na ang kanilang mga pamamaraan ay napakatalino. Gaw! Sa kalagitnaan ng kanyang pangungusap, iminungkahi niya, bakit hindi natin hanapin si Carrie mula sa Pivot Technology? Hindi ba niya sinabi na kailangan niya ng 1 linggo para maalis si Thomas kung gagawin natin ang lahat ayon sa kanyang plano? Kabanata 1434. Kumaway si Nicolas.
Teka lang, nakakapanggala iti talaga si Thomas, pero kailangan nating maging mas maingat sa pakikitungo sa Martin family ngayon. Dahil nakikipagtulungan si Thomas sa Martin family, hindi tayo pwedeng maging padalos-dalos. Sabi ni Dominic, Lolo, I think you're just unwilling to spend the money. Tinabi ni Kerry na ang pakikitungo kay Thomas ay nangangailangan ng $3 billion. Sa tingin ko dapat na lang natin siyang bayaran, okay? Ang pagbili ng buhay ni Thomas ng $3 billion ay talagang sulit. Hindi pa rin sumasang-ayon si Nicholas. Huwag na muna natin pag-usapan yan. Ang $3 bilyong ay hindi maliit na halaga. Isa pa, hindi mabuting tao si Kerry. Paano ka nakakasigurado na magtatrabaho siya pagkatapos niyang makuha ang pera natin? Wala talagang masabi si Dominic tungkol sa pagdududang iyon. Napabuntong hininga si Nicholas. Naglabas siya ng bagong paksa at sinabing, "Oh yeah, kamusta ang execution plan sa pagpasok sa female market?" Ang bawat isa sa 3 pinakamalaking pamilya ay mahusay sa isang tiyak na larangan. Ang pamilyang Gomez ay mayroong entertainment industry, ang pamilya Diaz ang nagmamay-ari ng female market at ang pamilya Martin ay may kanilang social circle. Nagkaroon ng tripartite balance of forces sa 3 pamilya. Gayunpaman, ang lahat ng mga pamilya ay hindi nasiyahan sa pagkuha lamang ng isang katlo ng merkado. Lahat sila ay gustong pag-isahin ang mga pamilihan sa Central City, kaya lahat sila ay nagsisikap na pumasok sa ibang mga teritoryo. Tulad ng pagpasok ng pamilya Martin sa teritoryo ng pamilya Gomez gamit ang Boyce Factors, ang pamilya Gomez ay talagang pumapasok din sa teritoryo ng pamilya Diaz. Bukod dito, nagdisenyo din sila ng napakadetalyadong estratehikong plano. Gayunpaman, tila hindi sila nakakakuha ng magagandang resulta. Dominic helplessly said, "Lolo, alam mo rin na ang babaeng palengke ay inookupahan ng pamilya Diaz sa loob ng maraming taon. Hindi tayo pwedeng pumalit sa maikling panahon lang. We recently started selling a skincare product that can make the girls' faces smoother. Nais naming gumawa ng isang pambihirang tagumpay mula sa isang maliit na punto. Tinong makakaalam na ang pamilya Diaz ay agad na tumugon sa amin. Parehong uri ng produkto ang ibinebenta nila ngayon at ito ay tinatawag na beauty cream. Idinagdag nila ito kanilang pinakamakapangyarihang V-Series at agad kaming natalo nito. Napakaganda ng benta ng ointment. Talagang hindi namin maibebenta ang alinman sa aming mga produkto ng skincare ngayon." Nang marinig iyon ni Nicholas ay mas nagalit siya. Tinalakay na ng pamilya Martin ang kanyang teritoryo, ngunit hindi pa rin siya makapasok sa teritoryo ng pamilya Diaz. Nakaramdam siya ng kirot kapag naiisip niya iyon. Kumunat ang noo niya at sinabing, "The V-Series is the Diaz family's signature." Ang bawat produkto na kasama sa V-Series ay kailangang dumaan sa mga round ng mahigpit na pagpili at pagsusuri. Imposibleng makasama sa huling minuto. "Alam ko," sabi ni Dominic. "Ang beauty cream na ito ay hindi dumaan sa anumang selection. Isinama lang. Gumagamit sila ng lahat ng uri ng pamamaraan para lang makitungo sa amin." Naramdaman ni Nicholas na may mali. Kaya naman, tinawagan niya ang kanyang mga tauhan sa marketing department. Matapos niyang marinig ang tungkol sa sitwasyon ng detalyado, nagkaroon siya ng maikling pag-unawa dito. Pagkatapos, in-end na niya ang tawag. Aniya kay Dominic, "Nagtanong lang ako sa staff sa marketing department. Ang beauty cream ay hindi kabilang sa pamilya Diaz. Hindi ito kabilang sa pamilya Diaz." Laking gulat ni Dominic. Ang V-Series ay ang signature series ng pamilya Diaz. Ang isang bagay na tulad nito ay hindi kailanman nangyari sa nakaraan. Paano makikita ang produkto ng ibang brand sa V-Series? Tinabi ni Nicholas, batay sa pagsusuri ng marketing department, ang mga epekto ng ointment ay kahanga-hanga at ito ay mas mahusay kaysa sa karamihan ng mga produkto sa V-Series. Kaya, ito ay isang produkto na dapat makuha ng pamilya Diaz. Kaya, sinadya nilang idinagdag ito sa kanilang V-Series para makuha ang pahintulot para sa produktong ito. Kumunat ang noo ni Dominic at sinabing, "Ibig sabihin, ang beauty cream ay isang bagong best-selling na produkto tulad ng Boyce Factors." Oo, nagpatuloy si Nicholas. At saka, may isa pang balita. Ang autorisasyon ng beauty cream ay hindi pa opisyal na nalagdaan. May appointment si Georgia Diaz sa developer ng beauty cream para lagdaan ang supplementary agreement sa Eternal Center bukas. Hanggat na kumpleto nila ang kasunduan, ang autorisasyon ay magiging sa pamilya Diaz magpakailanman. Nang marinig iyon ni Dominic ay agad siyang nagkaroon ng malinaw na larawan ng sitwasyon.
Lolo, gusto mo bang kunin ko sa kanila? Para kunin ang authorization. Tanong niya. Tumango si Nicholas. Oo. Kailangan mong pumunta doon ng mas maaga bukas at dumating bago si Georgia. Pagkatapos, kapag nakilala mo ang developer ng beauty cream, kailangan mong maging mas magalang. Subukan mo lang kumuha ng authorization. Tanong ni Dominic kung gusto natin itong kunin, malamang na kailangan nating gumastos ng maraming pera. Kahit magkano ito, kailangan mo pa rin kunin. Sabi ni Nicholas. Ang halaga ng beauty cream sa amin ay katumbas ng halaga ng voice factor sa pamilya Martin. Kung gusto nating lusubin ang teritoryo ng pamilya Diaz, kailangan natin itong makuha kahit gaano pa kalaki ang pera na kailangan nating bayaran. Bukas, kailangan mong maging magalang sa kinauukulan. Kahit anong hiling nila, kailangan mong tanggapin. Tumango si Dominic. Sige, ginagarantiya ko na magiging katulad ako ng apo niya at magiging magalang ako sa developer bukas. Uye, hindi ko pa alam kung sino ang developer, dagdag niya. Umiling si Nicholas. Wala talaga akong ideya tungkol dyan. Ang pamilya Diaz ay palihim tungkol sa developer. Ngunit, ang developer ay dapat ding isa sa mga eksperto sa babaeng merkado. Kapag nandoon ka na bukas, magtanong ka na lang, malalaman mo na. Dapat kang kumilos ayon sa sitwasyon. Okay, mukhang mahirap ang misyon. Pagkatapos nilang mag-usap, magkahiwalay silang umalis para matulog. Pagbalik ni Dominic sa kanyang kwarto, hinubad niya ang kanyang coat, humiga sa kama, at huminga ng malalim. Muli niyang naalala si Thomas. Napahiya ako ngayong gabi. Maghintay ka. Hindi ko hahayaang mawala ito ng ganoon kadali. Pagkatapos kong asikasuhin ang authorization ng beauty cream, magpapalipas ako ng oras para patayin ka. Thomas Mayo, sa palagay mo kaya mong panindigan ang pamilya Gomez habang nagtatago ka sa likod ng pamilya Martin. Haha, minamaliit mo ang pamilya Gomez. Kabanata 1435. Kinaumagahan, maagang-maagang dumating si Dominic sa Eternal Center. Mapagpakumbaba siyang umupo sa isang stall sa lobby at mukha siyang tindero. Hindi siya mukhang Panginoon ng isang mayamang pamilya. Sasalubungin siya ng ilang taong nakakakilala sa kanya habang sisigawan pa siya ng ilang hindi nakakakilala sa kanya. Kaya lang, matiyagang naghintay si Dominic. Kinailangan niyang maingat na obserbahan ang bawat taong papasok. Sa tuwing may makikita siyang isang taong maaaring developer ng beauty cream, siya ang magkukusa na sumulong at magalang na magtanong sa individual. Gayunpaman, naghintay siya ng halos 2 oras ngunit hindi pa rin niya mahanap ang tamang tao. Napatingin si Dominic sa kanyang relo. Almost 9 a.m. na. Bakit wala pa yung tao? Kung dumating si George mamaya, wala akong pasok dito. Nakaramdam siya ng inis. Sa sandaling iyon, puminto ang isang sports car sa hindi kalayuan sa pasukan. Nang mabuksan ang pinto ng kotse, lumabas ang isang lalaki na nakasuot ng fit figure at nakasuot ng professional suit at pumasok sa lobby. Habang naghahanda si Dominic na bumangon at tanungin siya ay agad siyang natigilan. Ang kara-rating lang ay si Thomas. Bakit siya nandito? Ang Ipmal City ay isang lugar na partikular para sa mga pangunahing grupo upang lagdaan at talakayin ang anumang mga produkto na may kaugnayan sa babaeng merkado. Sa teorya, si Thomas ay walang anumang mga produkto na nauugnay sa nasabing merkado. So, bakit siya nandoon bigla? Nakakalito talaga. May kasabihan na kapag nagkita ang magkaribal, magiging sobrang tensyonado ang kapaligiran. Si Dominic ay niloko ni Thomas kagabi, kaya natural na hindi niya gusto si Thomas nang makita siya ngayon. Habang papalapit sa kanya si Thomas, sarkastikong sinabi ni Dominic, "Oy, iniisip ko kung sino iyon." Ikaw pala, ang ligaw na aso na pinalayas ng pamilya Gomez. Bakit ka nandito kung kaya mo namang sumakay sa coattails ng pamilya Martin? Ang kanyang sinabi ay agad na nakakuha ng atensyon ng mga tao sa paligid. Ang mga taong nakakaalam tungkol dito ay hindi estranghero sa hidwaan ni na Dominic at Thomas. Ang palabas ay magiging kawili-wili. Nakita din ni Thomas si Dominic. He calmly flashed a faint smile and said, "Ang palabas, voice factors ay nakakuha ng mataas na rating kagabi. Napakasarap ng pakiramdam ko kaya pumunta lang ako dito para maglakad-lakad." Ang galing talaga niyang magpahid ng asin sa sugat ni Dominic. Naglabas lang siya ng isang paksa na hindi niya dapat pinag-uusapan. Ang sistema ng kahangahangang TV ay nasira kagabi at ang palabas na Extreme Combat ay ganap na nabigo.
Ang pamilya Martin at Thomas ay nagtulungan upang walang awa na saksakin ang pamilya Gomez, kaya talagang naramdaman ni Dominic ang sakit. Ang kanyang sugat ay hindi pa gumagaling, ngunit si Thomas ay muling nagpapahid ng asin sa kanyang pinsala. Magsisinungaling kung sasabihin niyang hindi niya nararamdaman ang sakit. Nagnganga ang ngipin ni Dominic. Hindi na siya makapaghintay na sumulong at sampilan si Thomas. Actually, kung naging regular na tao, gagawin talaga ni Dominic yun. Ngunit, malinaw na alam niya kung gaano kahusay si Thomas. Kung talagang nag-away sila, 10 sa kanya ay hindi pa rin makakalaban ni Thomas. Pinag-isipan niya ang senaryo at nakalimutan na lang niya iyon. Sa pagkakataong ito, lumapit ang kampo ni Dominic at sinabi sa kanya, Mr. Gomez, I heard na paparating ang developer ng beauty cream. Mangyaring tandaan. Tumango si Dominic. Ang layunin niya sa pagpunta roon ngayon ay para sa authorization ng beauty cream, kaya hindi niya ito masisira. Sa hindi inaasahang pagkakataon, matapos marinig ni Thomas ang kanilang pag-uusap, curious niyang itinanong, bakit? Gusto mo rin bang pumirma para sa authorization ng beauty cream? Ang salitang din ay mahusay na ginamit. Hindi nagmamadaling sumagot si Dominic. Sa halip, pinanlakihan niya si Thomas at tumawa. Kabanata 1436. Huwag mong sabihin na nandito ka ngayon dahil gusto mong pumirma ng authorization para sa beauty cream. Tumango si Thomas. Oo. Biglang tumawa ng malakas si Dominic. Itinuro niya si Thomas at sinabing kung pipirmahan ito ng pamilyang Diaz, kumbinsido na talaga ako. Pero paano mo ito mapipirmahan? Kailan pa naging makapal ang mukha mo? Naiintindihan ni Dominic si Thomas. Naisip niyang nandoon din si Thomas para kunin ang authorization para sa beauty cream kasama ang pamilyang Diaz tulad ng dahilan niya kung bakit siya nandito. Hindi niya naisip na si Thomas pala talaga ang developer. Hindi ito kakaiba. Pagkatapos ng lahat, ang Thomas at Sterling Technology ay walang kaugnayan sa female market. Kasama ang katotohanan na walang alam si Thomas sa female market, masasabi niya na hindi siya mukhang developer. Dahil alam mong gusto itong pirmahan ng pamilyang Diaz, bakit ka pa ba naghihintay dito? Handa ka bang kunin ang authorization bago ang pamilyang Diaz? Walang pakialam na sinabi ni Thomas. Mayabang sumagot si Dominic, wala kang pakialam sa intensyon ko. Pero ngayon pa lang ay masasabi sa'yo na walang sino man ang pwedeng kumuha ng isang bagay na gusto ng aming pamilyang Gomez. Umiling si Thomas. Nahihirapan akong maniwala dyan. Gusto ko rin siguraduhin sa'yo na ang pamilyang Gomez ay hindi makakakuha ng authorization ng beauty cream. Ang mga ito ay brutal na magkalaban sa isa't isa. Alam ng lahat na mayroon silang matinding sama ng loob sa bawat isa. Hindi pa sila nakaget over sa insidenteng nangyari sa Boys Factors pero magkalaban sila ngayon dahil sa beauty cream. Napangisi si Dominic. Thomas Mayo, huwag mong isipin na pwede kang magmayabang dahil nalampasan mo ako ng isang beses. Sinasabi ko sa'yo na karaniwan na manalo o matalo. Natalo ako sa'yo pagdating sa Boys Factors pero hindi ibig sabihin na matatalo din ako sa'yo pagdating sa beauty cream. At saka, kung gusto mong bumili ng authorization para sa beauty cream bago ang pamilyang Diaz, alam mo ba kung magkano ang pera na kailangan mong bayaran? Ang iyong Sterling Technology ay isang shell company na lang ngayon. Paano ka makikipagkumpetensya sa kilalang pamilyang Gomez? Sumagot sa kanya si Thomas, kahit gaano kalaki ang pera mo, may mga bagay na hindi mo pa rin pwedeng bilhin. Haha, natawa si Dominic sa sinabi niya. Alam kong wala kang pera, kaya bakit ako sinasabihan na kalokohan? Sa tingin mo, tulala ang developer ng beauty cream at ibebenta pa rin ito sa'yo kahit wala kang pera. Para kay Dominic, siya lang ang makakakuha ng authorization ngayon. Walang magawa si Thomas. Walang kwenta kung ipagpipilitan pa rin namin ito, hindi ba? Bakit hindi na lang tayo magpustahan? Postahan. Oo. Kung makukuha mo ang authorization, bibigyan kita ng $3 billion. Kung hindi mo kaya, bibigyan mo ako ng $3 billion. Kumunat ang loo ni Dominic at sinabing, wow. Kapaki-pakinabang para sa'yo ang postahan na ito. Ang authorization sa simula pa lang ay pag-aari ng pamilyang Diaz at sinusubukan ko lang ang aking makakaya para makuha ito. Hindi ito makatarungan. Makabuluhan ang sinabi mo. Payag ako sa postahan na yan, sabi ni Thomas. Magpustahan tayo sa developer ng beauty cream. Ibebenta niya ang authorization sa pamilyang Diaz ng libre at kahit magkano pa ang bayaran mo, hindi niya ito ibebenta sa'yo.
Masyado siyang nagpadalos-dalos sa desisyon na iyon. Paano nagkakaroon ng ganitong kawalang isip na tao sa mundo? Natigilan si Dominic habang nakatitig kay Thomas at nagtanong, anong sinasabi mong ibibigay ito sa'yo ng libre? Sumagot sa kanya si Thomas, ang ibig sabihin. Ayaw niyang magbayad ng anumang cash ang pamilyang Diaz, ayaw niya ng anumang dividend at reward mula sa pamilyang Diaz, at ayaw niya ng anumang anyo ng kabayaran mula sa pamilyang Diaz. Ibibigay na lang niya ito ng libre. Ibig sabihin, ibibigay niya lang. Nakakabaliw ang sinabi niya. Ang beauty cream ay isang sikat na produkto na ibebenta sa market at makakatulong ito sa developer na kumita ng malaki. Meron bang developer na ayaw makakuha ng pera at ibibigay na lang sa pamilyang Diaz ng libre? Manliligaw ba ni Georgia ang developer? Kung manliligaw man niya ito, imposibleng tuluyan niya itong pabayaan kapag may malaking kitang makukuha. Ito ay imposible para sa sinuman. Umalaklak si Dominic. Tinitigan niya si Thomas at sinabing, bahala ka kung gusto mo talagang matalo, ako na mismo ang magbibigay nito sa'yo. Magpustahan tayo. Kabanata 1437. Talaga bang nagpustahan sila sa halagang $3 billion? Hindi makapaniwalang nakatingin ang lahat sa kanilang dalawa. Anong klaseng biro ito? Masayang tumingin si Dominic kay Thomas. Natakot siya na babawiin ni Thomas ang kanyang sinabi, kaya idiniin niya, hindi sapat ang verbal agreement. Hindi ba masama kung babawiin niya ang kanyang salita? Biglang tinanong ni Thomas, anong plano mong gawin? Magkaroon tayo ng signed statement. Oo naman. Dahil dito ang nagkusa si Dominic na ilabas at i-draft ang statement. Pareho silang pumirma at inilagay ang kanilang thumbprint sa papel kaya nagkaroon ito ng legal effect. Gustuhin man nilang tanggihan, hindi na nila pwedeng bawiin ang kanilang mga salita. Nakaramdam ng kagalakan si Dominic. Manalo sana siya ngayong araw. Walang hanggal na ibibigay ang kanilang ari-arian sa iba nang hindi humihingi ng kahit isang sentimo. Bukod dito, maraming pera ang inihanda ni Dominic para mabili ang authorization. Kahit sa ang aspeto, panigurado na siya ang mananalo. Masaya niyang tatanggapin ang $3 billion sa postahan na ito. Umalaklak si Dominic habang sinasabi, Thomas, ang walang isip mo talaga. Sa tingin mo kaya mo akong talunin sa pangalawa at pangatlong beses na pagkatapos mong manalo ng isang beses. Hindi mo sineseryoso ang kapangyarihan na tinataglay ng pamilyang Gomez, ha? Umiti si Thomas at hindi sumagot. Ang mga tao sa paligid nila ay tuwang-tuwa sa palabas na ipinapakita nila. May isang tao pa na nagsabi, hindi ba mananalo si Dominic sa kanilang postahan? Siguradong baliw si Thomas para tumaya ng ganito. Ula ko na itinulak siya sa isang sulok ng pamilyang Gomez hanggang sa nabaliw siya, tama ba? Hindi ko makita ang rason kung bakit siya pumayag sa postahan na ito. Sa tingin ba niya ay sobrang dami ng pera niya kaya gusto niyang ihagis ito kay Dominic nang walang anumang pag-aalala. May mga tao talaga na may kakaibang pag-iisip kaya mas mabuting huwag na tayo masyadong mag-comment. Habang nag-uusap ang lahat, bumukas ang pinto sa lobby at pumasok si George kasama ang ilang subordinate. Medyo natarante si Dominic nang makita niya si Georgia. Naunang dumating si Georgia bago pa niya nakilala ang developer ng beauty cream. Hindi ito maganda. Nagulat din si George nang makita niya si Dominic. Habang naglalakad siya ay sinabi niya, anong dahilan sa pagbisita mo ngayon, Mr. Gomez? Bago sumagot si Dominic, agad na sumagot si Thomas, pareho kami ng goal ni Mr. Gomez sa pagpunta dito. Nandito rin siya para sa authorization ng beauty cream at confident siyang makuha ito. Oh, nakaramdam ng pagkabalisa si George sa puso niya. Alam niyang may tensyonado si Thomas sa pamilyang Gomez pero nag-aalala pa rin siya. Pagkatapos ng lahat, sila ay may biological connection. Anong dapat niyang gawin kung ibinente ni Thomas ang authorization para sa beauty cream sa pamilyang Gomez dahil sa kanilang biological relationship? Alam ng lahat na matagal nang gustong makuha ng pamilyang Gomez ang teritoryo ng pamilyang Diaz. Magiging malala ang kahihinatnan kung kinuha talaga nila ang authorization. Agad na sumagot si Dominic, walang provision na nagsasabi na sa pamilyang Diaz lamang maibebenta ang authorization. Bakit hindi mo bigyan ng presyo ang pamilyang Gomez? Napangiti si Georgia at sinabing, sige, bigyan mo ako ng presyo. Lumingon siya at muling tinanong si Thomas, so, Mr. Mayo, pwede ko bang malaman kung nagkasundo na kayo ni Mr. Gomez? Tangayon ka ba sa kanyang quotation? Hayaan mo akong maging prangka sa'yo.
Gaano man kalaki ang ibinayad ng pamilyang Gomez, ang pamilyang Diaz ay handang magbayad ng doble ng halaga. Nakakabilib talaga ang sinabi niya. Pero, natigilan si Dominic. Tiningnan niya si George bago siya tumingin kay Thomas. Natarante siya habang nagtatanong, anong agreement na magagawa ko sa walang isip na to? Ay quote ang presyo ko. Bakit ko i-quote ang presyo ko sa kanya? Hindi siya ang developer. Sa sandaling sinabi niya iyon, naunawaan ni Georgia ang lahat. Ilang sandali pa ay tumawa siya ng malakas. Ano? Hindi mo pa alam ang totoo, Mr. Gomez. Katotohanan. Anong katotohanan? Kabanata 1438. Ang katotohanan ay, ang beauty cream ay personal na binuo ni Mr. Mayo. Boom! Pakiramdam ni Dominic ay parang sisubog ang ulo niya. Hindi siya makapaniwalang tumingin kay Thomas. Noong una niyang nakita si Thomas na parang wala siyang karapatan sa authentication na ito, gusto niyang lumapit at sampelan siya sa mukha. Ang ibig sabihin ba nito ay niloko siya ni Thomas? Si Thomas ang nag-develop ng beauty cream pero sinadya niya itong itago at hindi niya ito sinabi kay Dominic. Hinayaan niyang mahulog si Dominic sa sarili niyang patibong. Teka lang. Biglang na-realize ni Dominic na naloko siya. Nakipagpustahan si Dominic kay Thomas na kung magbibigay ang developer ng authorization para sa beauty cream sa pamilyang Diaz ng libre, kailangan siyang bigyan ni Dominic ng $3 billion. Nanginginig ang mga paa ni Dominic nang maisip ito. Ikaw, niloko mo ako. Walang pag-aalinlangan na sinabi ni Thomas, kailan kita niloko. Mula sa pagpasok ko, sinabi ko na sayo na pumirma ako sa authorization contract para sa beauty cream pero hindi ka naniwala sa akin. Anong sinasabi niyang hindi naniwala? Isa itong malaking misunderstanding. Naisip ni Dominic na sinusubukan din ni Thomas na makuha ang authorization at inuunahan siyang bumili nito. Tinong nagakala na si Thomas ang magiging developer at dumating siya para ibenta ang autorisasyon. Para pirmahan ang isang kontrata, magkakaroon ng parehong mga buyer at seller. Natural na itinuring ni Dominic si Thomas bilang buyer, ngunit hindi inaasahang si Thomas ang seller. Haha, tapos na siya sa pagkakataon na ito. Medyo natarante si George habang nakatingin sa kanilang dalawa. Bakit? May kasunduan ba kayong dalawa? Kasunod nito ay sinabi ni Thomas kay Georgia ang tungkol sa postahan kanina sa simpleng paraan. Inilabas din niya ang statement na pinirmahan ni Dominic kaya hindi ito maitatanggi ni Dominic. Tuwang-tuwa si Georgia nang marinig ito. Naisip niya sa kanyang sarili na tuso talaga si Thomas. Gayunpaman, kinasusuklaman ni Georgia ang pamilyang Gomez kaya natuwa siya nang makitang si Dominic ang na-set up. Ang lalaking ito ay parating nakatuon ang mga matako na mata sa female market ng pamilyang Diaz. Kaya naman, sarcastic na nagsalita si Georgia sa kanya. Sup? Mr. Gomez, bago ka magplano na kunin ang aking collaborator, hindi ba dapat kilalanin mo muna ang taong kukunin mo? Napaka-unprofessional. Nakatayo sa harap mo ang developer pero hindi mo ito namalayan. Hindi ka naging magalang sa kanya, pinagalitan at minaliit mo pa siya. Pero pagkatapos ng ginawa mo ay plano mo pa ring bilhin ang autorisasyon mula sa kanya. Ano bang iniisip mo? Nainsulto si Dominic, ngunit hindi siya makapagsalita. Medyo hindi siya komportable sa kasalukuyang sitwasyon. Kasalanan niya talaga ang lahat. Kung hindi siya naging careless, magiging magulo pa kaya ang buong pangyayari. Kung hindi si Thomas ang nag-develop, malaki ang tsansa na makukuha muna ni Dominic ang authorization. Ito ang kanyang kapalaran. Napakaraming kamalasan talaga ang dinala ni Thomas sa kanya. Sa wakas, tiningnan ng masama ni Dominic si Thomas. Mahigpit niyang isinara ang kanyang bibig at sinabing, Thomas, kumalma ka at huwag gumawa ng anumang bagay nang hindi mo pinag-iisipan. Ang beauty cream ay isang sikat na produkto at ito rin ang pinakamabenta. Bakit mo naman ito ibibigay kay George? Please, huwag gumawa ng ganoong kawalang isip para sa $3 billion. Basta pumayag ka na ibenta sa akin ang authorization, susuko ako sa postahan natin. Hindi kita ituturing na taunan at hindi ako hihingi ng $3 billion mula sayo. Higit pa dyan, bibigyan kita ng malaking bayad para sa buyout at bibigyan din kita ng 70% ng dividend. Anong masasabi mo dyan? Paki-consider. Tinubukan ni Dominic ang kanyang makakaya. Ang mga kondisyong inaalok niya ay medyo generous, kaya't ang mga normal na tao ay mahihirapang tanggihan ang alok. Ngunit, ibebenta ba kaya ito ni Thomas sa kanya?
Ang gustong gawin ni Thomas noon ay ang makatulong sa paghihiganti sa kanyang tito Alden at sirain ng pamilyang Gomez. Bakit siya tutulong sa pagpapalawak ng pamilyang Gomez? Kaya naman, tumawa siya at sinabing, pasensya na pero hindi ako isang ambisyosong tao. Hindi ko gusto ang ibang pera maliban sa presyo ng pagkapanalo ko sa ating postahan na $3 billion mula sa iyo. Iyon lang. Kabanata 1439. Thomas, isa kang baliw. Galit na sumigaw si Dominic, anong magandang bagay na may dudulot nito sa'yo? Ibinigay mo ang ilang bilyong kita ng walang dahilan para lang magalit ako. Umiti si Thomas at sumagot, hindi ba obvious? Wala talagang masabi si Dominic. Alam niyang ginawa ito ni Thomas para mainis siya, pero ano ang makukuha niya rito? Ang alitan sa pagitan ng pamilyang Gomez at ni Thomas ay tumagal ng mahabang panahon at hindi ito malulutas ng pera. Dahil dito ay isinara niya ng mahigpit ang bibig niya at sinabing, okay, gusto kong makita kung paano mo ibibigay ang authorization ng beauty cream sa pamilyang Diaz. Hindi naniniwala si Dominic na gagawin ito ni Thomas. Kahit na sinabi na ito kanina ni Thomas, hindi pa rin siya naniniwala. Kailangan niyang makitang pipirmahan ni Thomas ang kontrata bago siya tuluyang sumuko. Sa katunayan, hindi lang siya ang hindi naniwala. Hindi rin naniwala ang karamihan sa mga naruroon. Medyo nahiya din si Georgia. Noong una, isinama niya ang beauty cream sa V-Series para bayaran si Thomas at ibinigay ang lahat ng kita sa kanya. Pero ngayon, napipilitin si Thomas na ibigay ang beauty cream sa pamilyang Diaz ng walang bayad. Bilang isang miyembro ng pamilyang Diaz, ito ay isang magandang deal dahil nakuha niya ang hot-selling na product na ito nang hindi gumagastos ng 1 sentimo. Ang problema ay nakaramdam si Georgia ng sobrang pagkabalisa tungkol dito. Mr. Mayo, tama ba ang ginagawa mo? Hindi maiwasang magtanong ni Georgia. Ngumiti si Thomas at sumagot, Miss Diaz, kung hindi ko ibibigay ito sa'yo, kailangan kong magbayad ng $3 billion. Isa itong astronomical figure at hindi ko ito kayang bayaran. Hay! Walang masabi si Georgia. Hindi niya kayang panoorin si Thomas na tuluyang mawala ng pera, di ba? Kasunod nito ay binigyan ni Thomas si Georgia ng authorization ng beauty cream sa harap ng lahat. Ibinigay niya ito ng walang bayad. Walang pera, walang tubo. Nang makita ang eksenang ito, kumbinsido na si Dominic kahit nahihirapan pa siyang tanggapin ang katotohanan. Umarap sa kanya si Thomas at sinabing, Young Master Dominic, pinirmahan ko na ang gift contract. Mula ngayon, wala nang kinalaman sa akin ang beauty cream. Ang mga resulta ng ating postahan ay lumabas na rin, kaya bayaran mo na ako ngayon. Kinagat ni Dominic ang kanyang mga ngipin sa galit. Ayaw ni Thomas ng tubo na higit sa ilang 10 bilyon pero gusto pa rin niyang bayaran ni Dorminach ang $3 billion deal nila. May ibang tao pa bang nagnenegosyo ng ganito? Pero anong silbi kung magalit siya? Kailangan pa rin talaga niyang bayaran ang pera. At saka, hindi naman kailangang magbayad ni Dominic ng pera noong una pero siya ang gumawa ng offer na ito. Siya ang nagsabi kay Thomas na pirmahan ang written pledge. Nawalan siya ng pera. Walang ibang pagpipilian si Dominic at binayaran si Thomas ng $3 billion. Baliw ka. Thomas, isa ka lang baliw na hindi marunong magpatakbo ng negosyo. Tinungura siya ni Dominic at galit na galit siya habang binabayaran si Thomas. Pero hindi ba talaga alam ni Thomas kung paano magpatakbo ng negosyo? Hindi. Napahiya din si George sa pangyayaring ito at sinabing, Mr. Mayo, pasensya na talaga. Gusto kitang tulungan noong una pero hindi ko inaasahan. Itinaway ni Thomas ang kanyang kamay. Tinulungan mo ako. Malaki ang naitulong sa akin ng compensation sum na $3 billion. Tsaka kung naaawa ka talaga, may iba akong cream dito. Interesado ka bang bilhin ito? Ano? May isa pang cream. Napatingin ang lahat sa kanya, lalo na si Dominic. Pakiramdam niya ay baka niloko na naman siya ni Thomas. Curious siyang tinanong ni George nang makita ito, nakagawa ka na ng bagong cream. Sumagot naman si Thomas, hindi naman ito bago. Isa lang itong better version ng original cream. Kahit na ang original cream ay may kakayahan na sumipsip ng dumi sa mukha, ito pa rin ay nagpapatuyo ng balat at madaling magkaroon ng bitek ang mukha. Kaya, nagdagdag ako ng higit pang mga hydrating ingredients pero hindi lamang ito makasipsip ng dumi pero mayroon ding isang moisturizing effect sa mukha sa parehong pagkakataon. Parang pinapatay nito ang 2 ibon gamit ang isang bato.
Nagulat si George nang marinig iyon kaya hindi niya maisara ang kanyang bibig. Ito ay isang cream na may dalawang epekto at pareho ay napakahusay ng mga efekt na ito. Kabanata 1440. Pwede nitong alisin ang dumi at i-moisturize ang balat. Kung alam ng mga babae na may cream na kayang gawin ang dalawang bagay na ito at walang side effect, paniguradong mababaliw sila. Agad naman na nagtanong si Georgia, anong pangalan ng cream na ito? Nag-isip ng sandali si Thomas at sinabing, pinangalanan ko itong Water Beauty. Water Beauty. Napakaganda ng pangalan. Nag-thumbs up si Georgia at sinabing, bibili rin ako ng authorization ng Water Beauty at ay dadagdag din ito sa V-Series. Mr. Mayo, bibilhin ko ito kahit magkano ito. Sabihin mo lang sa akin ang presyo nito. Dahil nakuha ni Georgia ang beauty cream ng libre, gusto niyang bayaran si Thomas sa abot ng kanyang makakaya. Pero kalmadong sumagot si Thomas, hindi ako pwedeng tumanggap ng pera nang walang ginagawa. Hindi ako tatanggap ng anumang pera bago ito kumita. 30% lang ng kita mo ang kailangan ko. Kung mas marami kang ibebenta, mas malaki ang kita ko. Ito ay isang win-win situation. Agad naman na sumagot si Georgia, 50%. Bibigyan kita ng 50% ng kita. Ito ang unang pagkakataon na nakakita sila ng ganoong counter offer. Nakita ng lahat ang pagmamahal at paggalang ni Georgia kay Thomas. Hindi nagtagal, pumirma sila ng isa pang kontrata. Parehong kumita sina Georgia at Thomas. Nakakuha si Thomas ng $3 billion para sa wala at nakakuha din siya ng 50% ng mga benta ng Water Beauty. Sa kabilang banda, nakatanggap si Georgia ng dalawang maiinit na produkto, ang beauty cream at water beauty, sa loob lamang ng isang araw. Si Dominic lang ang nawala ng pera. Hindi niya nakuha ang produkto o hindi kumita ng anumang pera. Nawalan pa siya ng $3 billion. Malaki ang nawala sa kanya. Nalungkot si Dominic. Base sa kanilang kasalukuyang sitwasyon, talagang binalak ni Thomas na ibigay ang beauty cream kay Georgia mula pa noong una, kapalit ang mas mataas na bahagi ng mga benta mula sa water beauty. Ito ay dahil ang water beauty ay isang improvement sa beauty cream. Panigurado na magiging maganda ang sales nito. Posible pang ang maalis ang beauty cream sa V-Series. Gumamit si Thomas ng isang produkto na may mataas na posibilidad na ma-eliminate upang mapasaya ang pamilya Diaz, kapalit ng mas malaking benefit. Kasabay nito, nakakuha pa siya ng $3 billion mula kay Dominic. Dapat malaman ng isang tao na kahit walang postahan na naganap, ibibigay din ito ni Thomas ng libre. Galit na ikinuyom ni Dominic ang kanyang mga kamao habang iniisip ang pangyayari kanina. Hindi ito ang unang pagkakataon. Sa tuwing makakasalubong niya si Thomas, matindi ang kanyang pagkatalo. Sa tuwing gusto niyang maging matagumpay ang kanyang paghihiganti, mas lalo lamang siyang natatalo. Sa huli, sabay na nagpaalam sina Thomas at Georgia kay Dominic. Pagkatapos nito ay naglakad na sila palabas ng hall habang magkatabi at nagtatawanan. Haay! Yari! Naiinis na sinipa ni Dominic ang upuan sa tabi niya. Walang ni isa sa kanyang mga nasasakupan ang nangahas na magsalita sa takot na mabugbog ni Dominic. Ang galit sa puso ni Dominic ay walang nakitang outlet para sa lahat ng natipon na galit. Hindi niya ito pwedeng tanggapin. Bandang 1 o'clock ng tanghali, nagmaneho si Dominic pabalik sa villa ng pamilyang Gomez. Pagpasok niya sa pinto, nakita niya ang kanyang lolo na si Nicolas na nagpupunit ng mga potted plants sa sala. Napayuko siya at nahihiya siyang kausapin ang kanyang lolo. Ha! Bumalik na si Dominic. Lumingon si Nicolas at tumingin sa kanya. Nakita niya na si Dominic talaga ito. Alam niyang sa isang sulyap ay galit at puno ng hinanakit ang pakiramdam ni Dominic. Anong problema? Hindi mo nakuha ang authorization. Hindi ito sineseryoso ni Nicolas at ipinagpatuloy ang pagpuputol ng mga potted plants. Hindi mo kailangang magalit kahit na nabigo ka. Kung tutusin, nakipagdeal sila sa pamilyang Diaz ng maaga. Napakababa ng posibilidad na magtagumpay tayo dahil nasa kalagitnaan pa lang tayo. Hindi mo kailangang magalit at sisihin ang sarili. Kinagat ni Dominic ang kanyang mga ngipin at sinabing, Lolo, hindi lang ako natalo sa pagkuha ng authorization.